Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. And welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So, tignan natin ang mga messages ninyo for today. Mga kailangan ninyong malaman ngayon. Unang-una na, do you have the Hound? The Hound, ayan. So, loyalty, change, promises. You know, promises are made to be broken. Hindi ba? At maaaring yan nga ang mangyayari sa ngayon, Scorpio. So, this could be meron kang, maaring ikaw yung merong pinangakuan in the past, or maaring ikaw yung pinangakuan, no? Someone have promised you something. And yung pagkakataon na ito, maaring kung kunyari, ikaw yung nangako sa kung sino man, there could be a need for you to speak to that person kasi alam mo sa sarili mo na hindi mo na mapupulfill yung inyong promise sa kanya. So it feels like to me na mas maging maganda kasi kisa umasa ng umasa yung tao na pinangakuan mo. It's best if you just say something about it, no? Sabihin mo yung totoo na hindi mo na mapupulfill yung pangako mo because of for whatever reason, 'di ba? And understandably, feeling ko may intindihan ka din naman, no, ng taong ito kasi iba na, nag-evolve na yung ating sitwasyon, nag-evolve na ang mundo, 'di ba? At marami nang nagbago sa paligid natin, marami nang pagbabago ngayon, lalong-lalo na around this time sa pamumuhay natin. Kaya kung ano man itong pinangako mo sa taong ito, feeling ko may intindihan ka niya if you're going to say something about it. Kasi the time na siguro, matagal mo na siguro itong ipinangako sa kanya, and this is the time na kailangan mo nang i-fulfill ito. But yeah, the time that you have promised, whatever that is, na prinamis mo sa kanya is, ibang-iba pa ang ibang-iba pa ang sitwasyon. Ibang-iba pa ang sitwasyon mo or sitwasyon sa paligid. And now na panahon na, diba? The time has come na kailangan nang i-fulfill ito. Things have changed a lot. Kaya siguro naman maiintindihan ka din ng taong ito. Maiintindihan ka. So, kung kayo naman yung pinangakuan, so siguro naman maiintindihan mo din. Maiintindihan mo din na nagbago na ang lahat. Diba? May mga bagay talaga na kailangan ka din na mag-adjust, hindi ba? Hindi tayo dapat na umasa lang sa kung ano rin yung ipinangako sa atin. But in this case, na hindi na pwedeng i-fulfill yung pinangako sa iyo. So, sana, 'di ba, maging bukas din ang isip mo, maging bukas din ang damdamin mo sa pag-intindi, no, na things have changed a lot na, lalo-lalo na sa ngayon. So, we also have the witch. Ayan. So, there is experimentation, rebellion. Ang iba siguro sa inyo rito is going to try a different approach sa buhay. Lalo-lalo na kung kunyari meron kang pinaniniwalaan. All this time, all your life, maaring sumusunod ka sa belief system na yan or sa kung ano man ang inyong tradisyon, no? And siguro because 'di ba malaki na ang nagbago sa mundo, malaki na yung pagbabago sa lahat ng bagay. Kaya maaari din na yung ano man ang inyong pinaniniwalaan in the past, maaaring kailangan na din na i-revise 'yan, kailangan na rin na baguhin 'yan sa ngayon kasi maaaring hindi na siya aligned, 'di ba? Sa mga modern na pamamaraan ng kung ano man mga bagay-bagay sa ngayon, iba na, 'di ba? Nag-evolve na ang lahat. Kaya maaaring this is the time na parang i-release mo na. You're going to release whatever that belief na for all this time kinapitan ninyo. Parang gano'n, no? You want to do something new, something updated. Maaaring gusto mo ng mag-try ng mga bagong pamamaraan, ng mga
kung ano man yan, mga bagay-bagay sa buhay na gagamitin mo. Maybe you are wanting to change the course of your life sa ngayon na gamit, no, ang mga bagong technology, bagong pamamaraan, bagong ways, 'di ba? And yung kung ano man yung ano, kasi baka nakikita ninyo na outdated na yung mga dati ninyong sinusunod, 'di ba? Yung mga tradisyon na 'yan, yung mga maaring may mga pamahiin kayong sinusunod. So, maaari na you are going to realize that now is the time for some change. You know? Gusto mo lang sumubok. No? Parang gusto mo lang itry. Gusto mo lang na mag-adventure, kumbaga. No? So, we also have the sentinel, determination and certainty. So, this is really beautiful. Kasi parang kung meron kang ini-envision for yourself, whatever kind of situation that you want to experience and in the future, no, at a certain period of time, parang ang maganda rito, you will be determined, no, na ganito ang gagawin mo, ito yung path na gusto mong tahakin because you are certain, no, of what you want. Sigurado ka sa kung ano ang gusto mong marating. Sigurado ka kung ano ang gusto mong ma-experience at a certain period of time. Kaya you are like, parang ano ka, sure-footedness. Kumbaga, meron kang ganun ngayon na alam mo na, sigurado ka na, pinagplanuhan mo na ito. Kaya, go for it. No? Kung you are confident enough na para simulan na ang journey na yan, then go for it. So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat for not skipping the ads kasi malaking bagay po yun sa akin. Kung gusto po ninyo na mag-join sa membership, just click the join button po sa baba ng video. Salamat! So, your next message is Queen of Cups. We have the Eight of Swords and meron din tayong Four of Cups. So, si Queen of Cups, you know, this signifies na siguro meron kayong baka yung baka yung, kung kayo yung merong pinangakuan, this could be pinangakuan ninyo, baka nanay mo, diba? This is a mother figure, no? Na maaaring pinangakuan mo ng something. Or probably kung ikaw man yung pinangakuan, maaaring yung mama mo yan, yung tita mo yan, or yung auntie mo, or yung lola mo, ang merong ipinangako sa'yo. Diba? So, yun na napipick up ko dyan for some of you. And, so, kailangan na lang dito, no, ng iba yung pag-iintindi. Lalo-lalo na kung kayo yung pinangakuan, and for whatever reason, diba, hindi na mapufulfill yan. Kaya, kailangan na lang, no, kailangan na lang na ikaw na lang ang magpasensya. Diba? Kailangan na lang natin dito na pairalin yung love natin at wag na tayong maging sobrang stricto, no, para sa kanila. Okay? Eight of Swords. This is restriction. No? So, maaari na kakawala ka na dito. Kasi, you are going to experiment, you're going to try something new in your life. So, for you to be able to do that, so talagang kakawala ka dito sa kung ano yung dati mong pinaniniwalaan. Doon kasi maaari, no, na all your life, diba? Kumbaga, parang yung influence mo, yung influence ng kung ano man itong paniniwala mo, or let's say pamahiin, diba? Or kung ano mang mga beliefs itong inobserve mo all your life, diba? Maaring sa ngayon, kakawala ka na rito. No, maybe kasi nga, hindi naman necessarily na talagang totally aalisin mo na, no, yung mga pinaniniwalaan mong ito, but you want to try something different. Parang ganon. Kaya, hindi ko ito, parang yun napipick up ko dito, this is just going to be a trial para sa'yo. Gusto mo lang makita ang pagkakaiba. No? You want to differentiate kung ano yung mangyayari if you are going to follow this tradition, or
kung susuwayin mo yung tradition, what's going to happen as well. So, parang ganun, magta-trial and error, parang ganun. So, good luck sa iyo dyan. So, we also have the Four of Cups. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, no, merong mga opportunity na maaring kumakatok sa inyo, pero you are choosing not to take it. You are choosing not to look at it kasi parang merong mga dissatisfaction ka na na-experience, merong mga frustration ka regarding something. Kaya, yun, parang deadma ka, 'di ba, sa kung ano man yung opportunity na nandiyan dyan. But this is a heads up para sa'yo na sayang naman, 'di ba, Scorpio, sayang naman ang mga opportunity sa buhay natin, dumadating yan, it knocks only once, 'di ba? Kaya sana, no, mapansin mo kung ano man ang mga opportunity na kumakatok sa inyo sa ngayon before you totally ignore them. Okay? Good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.